Kasabay ng sunod-sunod na sama ng panahon na nararanasan sa bansa, binigyang diin ni Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores na malaki ang maitutulong sa flood control program ng pamahalaan kapag tuluyan ang nagkaroon ng Department of Water Resources sa Pilipinas. Sa pagsisimula ng 20th Congress, isa ito sa mga inihain niyang priority bills. Ayon kay Flores, nakapasa na ang panukala sa Kamara nitong 19th Congress pero hindi ito tuluyang umusad kaya't sana'y iba na ang maging sitwasyon ngayon. Naniniwala kasi siyang hindi lang supply ng tubig ang maisasaayos nito kundi maging ang pangasiwa ng baha sa bansa. There are some areas in the Philippines na kulang yung water and every time it rains, we just see it go through, di ba? So, ang flood control naman is if it just directs the water away from the rivers and down to the ocean, sayang din, hindi mo nagagamit, no? But if we create like from the Department of Water nga, how it could be maximized yung rainwater that we get during the typhoon season, then mas magamit pa natin to for other purposes like irrigation, hydro, and even for tourism. Ang iba pang kongresista, sunod-sunod din ang paghahain ng mga panukalang batas. Para sa kapakanan ng mga senior citizen at persons with disability, itinutulak ni na re-elected Leyte 1st District Representative Martin Romualdez at Tingog Party List Representatives Andrew Romualdez at Jude Asidre ang House Bill No. 16 kung saan iginigiit nilang dapat ay magamit ang senior at PWD discounts na hiwalay pa sa promotional offers ng mga establishmento. Samantala, bukod sa mga panukalang ito, nananatiling mainit ang issue ukol sa impeachment complaint ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Congressman Flores, na bahagi rin ng House Prosecution Panel, hindi optional ang pagdaraos ng trial kundi nakasaad talaga ito sa batas, kaya't sana'y maisagawa na ito ngayong 20th Congress. Inaasahan din niyang magko-complain naman ang Kamara sa lahat ng ibinabang requirements ng Senate Impeachment Court. I'm almost certain that the House will comply. Kung i-base mo siya sa experience ng isang abogado, na pag may order yung korte, kahit na gaano mo ka, no matter how wrong or stupid that order is, you still usually end up complying just to satisfy the court, para at least wala nang masabi si court. Sa mga susunod na araw, inaasahang tuloy-tuloy pa ang magiging paghahain ng mga bagong panukala ng mga kongresista at inaasang magsisimula naman ang pagtalakay niyan kapag formal nang nagbukas ng sesyon ang Kongreso. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.